Kalambuan, Dalakana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, Dalakana. Davao, Mindanao, may adlaw inyong alagad, Salvi Chato diri sa programang Kalambuan Daratanan. Kinisabang inyo higala sa kanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang tulumanong Kalambuan Daratanan gumatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Busa karong adlaw, ato magkauban ang ato pinalanggang congressman sa unang distrito net ng Dakbens Davao, Congressman Carlo Nograles. Sir? May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanang mga nagtan-aw sa atong programa karon sa Kalambuan Daratanan, may adlaw niyong tanan. Okay. Salz, mga kaigsunan, ang atong mga hisgutanan karon, siyempre, human nato may nabi si Congressman Carlo Nograles kung sa katong mga kasamtangang katikaran diya sa Kongreso. Ato sad siyang hinabion kung sa katong mga priority bills diya sa House, no? Siyempre, kay doon may priority bills, ato sang hisgutan ang mga other works. Unya, human na atong pangutan-on si Congressman Carlo Nograles kung doon na ba'y umaabot o nahuman na ang mga jobs fair diya sa atong mga kabaranggayan. Ug dili na to ikalimtan mga kaigsunan ng inyong mga pangutan nagikan sa tagsa-tagsa ninyo ka barangay. Salz. Congressman Carlo Nograles, murag bag-o pa man nagbalik sesyon ang House. Apan murag nakita nato nga daghanag aksyon karon mapanahon na ba? Yes, tingali tungod kay nagpundo ang among trabaho. Gikan sa pag-Christmas break namo na ay almost 1 month na break. Then, syempre, daghan mga nahitabo. Ug gani daghan pa mga unfinished business last year 2013. So nagpundo ang katong unfinished business, apil na ang mga nahitabo karong tuiga. Mao nang pagsugod namo sa Kongreso, diya na pundo na. So karon ginapagawas na ang tanang mga nagpundo karon na mga issues ug syempre ma-expect man pud nato na this year mas paspasan na sa matag komitiba ang hisgot sa mga pending mga bills o resolutions na na-assign dito sa ilang nagkadaiyang komitiba. Congressman Carlo Nograles, nasaksihan og dadungog sa Tibok Nasud si Senador Ramon Revilla Jr. Malanugon nga sa tuig 2014 nga iya kining gipabusika dito sa Senado. Kining sa tanaw nimo, Congressman Carlo Nograles, do na kay kusog kining bomba nga gipabusikan ba ni Senador Ramon Revilla Jr. sa imong tanaw? Bomba man gyud actually Zalds, depende man gud kung asa ka nga panig, di ba? So kung naa ka sa panig nga kaalyado ni mga presidente, syempre mukantsaw ka nga unsa man na wa may unod ang iyang gipanulti dito. Pero kung naapod ka sa panig sa oposisyon, syempre muin sila unsang ingon ninyong way unod na mismo gikan siyang testimonya, gi-impluwensyahan or gisulayan nga impluwensyahan ang iyang boto dito sa impeachment, which is matud palagi nila tantamount to an attempt to bribe or an attempt to influence or sa ato pa pwede nimong masulti na kuan ni siya violation on the anti-graft and corrupt practices, di ba? Pero siyempre, kung napud ka sa panig ni Presidente, muin ka na wala man to, kay normal lang man na makig-istorya ang cabinet secretary gani, normal na makig-istorya sa mga senator, sa mga congressmen, what more ang Presidente, labi na kung medyo sa tanaw niya na influence, peddling na nahitabo. Gusto lang niya ipaabot na dapat wala ingon na ana, patas-patas lang. So, wala siya mag-impluwensya tungod kay kuan. Nag-ingon lang siya na patas ang laban. So it's not really an influencing to vote for one way or another. Gusto lang niya na make sure na patas ang laban. Pero syempre, dito magud sa nahitabo sa Malacañang, ang kuan ani medyo dehado pud si Senator Revilla tungod kay nag-inusara lang man siya. Whereas ang naa dito sa panig ni Presidente is tulo ka mga banggiitan, no? Ang presidente, ang ugduha ka cabinet secretary. So sa ato pa 3 against 1. So dili lang he said but he said they said, di ba? So 3 against 1. So sa testimonya medyo lupuigon gud nila si Senator Revilla kay nag-inusara lang siya, walay lain mo corroborate sa iyahang testimony, no?
But sa tanaw po nako, no, ang nakikita ko dito is parang ang ginagawa nila is murag slowly nagpagawa sila og storya na ang taong bayan na lang ang may mukunek-kunek, di ba? Kay kung makahinumdum mo, ang pinaka-primero nag-privilege speech is si Senator Jinggoy Estrada na tungod sa yung privilege speech, nigawas kining issue na DAP. Kay tungod lagi kay gi-expose niya ngano pagkahuman sa impeachment ni Chief Justice Corona na ay nigawas ng mga project, no, or budget para sa mga projects nila worth 50 million or 100 million after the impeachment. So diri na pod na pagawas katong issue sa DAP na gikan daw to sa DAP. Karon after how many months na napoy laing senator na nagsulti na pod og iyon na aning klase nga istorya na gusto nila na i-connect sa taong bayan ang storya ni Jinggoy, Senator Jinggoy, ug ang storya ni Senator Bong. So murag sa ato pa striptease ba? Slowly abangan ang susunod na kabanata. So karon ang pangutana sa mga katawhan ron, kinsa pa ka sa opposition ang mo privilege speech usab kay basin laing revelation na pud to. No? At the end of the day, matud palagi ni Presidente Pinoy is depende na sa taong bayan, no? Na sa ilaha. Kung sa tanaw ba nila proper ba tong iyang giistoryahan, proper ba tong iyang giingan na patas-patas lambay, di ba? Decide on the merits. So depende lagi na sa taong bayan. So let's see, no? Tanawan nato ang development ani. Pero lagi, depende kung asa ka nga panig. But syempre, naapoy kadaghanan sa atong mga katawhan, naghulat na lang. Naghulat lang sila kung unsa pay mga laing developments ang umaabot. Ang problema ni Congressman Carlo kay human na dungog ni House Majority Leader Nitali Gonzales III, no, ang speech ni Senator Revilla Jr. Murag iya mang gihagit ng mga kongresista nga mag-file og impeachment ngadto sa presidente. Unsa may imong kasulti ni Congressman? Kana nagpakita lamang na siya na ang atong majority leader apil ang mga naa sa Liberal Party, they're very confident na dili gyud kayang i-impeach ang presidente. They're confident na katong impeachment complaint will not prosper because number one, dili suportahan sa mga kaalyado ni presidente sa House, which is an overwhelming majority. Dako kay majority ang gasuporta diha kang presidente, mao nang confident kay sila na dili siya malampuson. Ikaduha, confident pud sila kay kabalo sila kung unsa man ang impeachment complaint, kung diha lang na siya, base lang na siya sa privilege speech ni Senator Bong Revilla, wala kayong unod or dili kayo bugat nga mga pasangil ka na siya. Not enough to constitute an impeachable offense. Pero matud palagi ni Senator Miriam Defensor Santiago, as it is, kanang pakig-istorya lang ni Presidente kay Senator Bong nga patas-patas lang ang laban or decide the case on its merits, as it is on its face, dili siya maingon, dili siya mahulog nga bribery siya or graft and corruption, no? Pero kung naay pasangil na naay bribe offer or any offer, no, whether it's monetary or whether in projects or whether something else, kung clear cut na naay evidence of bribery, then that becomes impeachable. Pero as it is, kanang pakig-istorya lamang, nakiusap lamang na decide the case on its merits, wala pa siya mahulog sa definition sa bribery. That's why tingali confident si Majority Leader Boyet Gonzales na dili pa kayang i-impeach si Presidente diha sa mga kung base lamang sa privilege speech ni Senator Bong. Okay. Congressman Carlo, human ninyo na mugna katong budget law, no? Niya milabay pipila ka bulan. Ang House leadership may padayag dayon nga magpabiling busy ang Kongreso karong pag-abli sa tuig tungod sa mga pipila ka mga priority bills nga naka-line up, no? Sulayan natog hisgot unsa-unsa kining mga priority bills ug gusto na ko unahon katong giingon ni Speaker Belmonte nga gusto niya sugdan og hisgot ang charter change, Congressman Carlo. Yes.
base sa mabasa nato sa mga mantalaan o iyang mga proclamation or announcement or iyang mga ginasulti sa media, sa TV o sa radio, it looks like the Speaker Belmonte will be pushing for kining charter change lagi karong tuiga, no? Pero klaruhon nato nga ang gusto niyang mahitabo is to amend the constitution via resolution. So sa ato pa mag-issue og resolution na hisgutan namo sa Committee on Constitutional Amendments nga i-report nila dito sa plenary and i-pass namo and then moadto sa Senado, no? So sa laktod ng pagkasulti, ang gusto niyang pamaagi is murag parehas lang gihapon sa proseso sa panday ug balaod. Mao na siya. And number 2, ang iyang gusto lang bag-uhon or usabon or amindahan sa atong constitution would be katong economic provisions or economic restrictions diha sa pagsulod sa mga negosyo o ownership of Pag-angkon sa luna, no? sa mga luna, ownership of land by foreign nationals, no, and foreign corporations. So sa laktod ng pagkasulti, medyo luwagan na to ang foreign restrictions diya sa atong constitution kay para mosulod na ang mga foreign investors kay para makahatag kini og trabaho sa mga Pilipino. Okay. So iyan ang sinasabi niya sa media, mao na ang iyang ginasulti. Pero sa totoo lang, kaming mga kongresista, wala pa man niya kami gisultian, gi-instruksyonan, or wala pa man yun siya very clearly na magngayo og suporta gikan sa mga kongresista. So sa laktod ng pagkasulti, murag pamidya lamang to, pero wala pa kanang nagsugod na gyud og pagpangampanya sa mga kongresista na suportahan kining iyahang plano. Mao nang maghulat usata kung makuan ba na siya, push through ba na siya, or kung mangayo bag suporta si Speaker. But at the very least, moagi ka na sa Committee on Constitutional Amendments nga ang chairman baya is ang atong kongresista sa atong ikaduhang distrito, way lain ko dili si Congresswoman Milen Garcia of the 2nd District of Davao City. Siya ang chairman nito. And I'm also one of the members diha sa maong committee. So, naghulat lang ni kung naay instruction or naay pakiusap and naghulat ng pud mi kung unsay development dito sa maong committee ba. Okay. Dugang sa charter change, gibutyag sab ni Speaker Belmonte, Congressman Carlo Nograles nga gusto niya ngisgutan sa House ang gingon nga power rate increase. Unsa kay salputanan sa mga Actually, Zalds, na sugdan na namo even before, no? So even during the 2013 nasugdan na namo kini. And then karong kining seminaha last Wednesday nahisgutan na pud na dito sa Committee on Energy, continuation sa among public hearing regarding niya ng problema sa power rate increase, particularly ang power rate increase dito sa Kamaynilaan, sa Luzon ug sa Peralco. And actually katong committee hearing namo sa Energy, Committee on Energy nga miyembro pud ko dito sa maong committee ba, nagsugod kami 9:30 sa buntag, nahuman na lang siya ug alas 4 sa hapon, wala pa matapos ang among hearing. Tungod kay daghan kay mga kongresista ang gusto mangutana ug daghan kaayo mga pangutana na wala matubag ug sakto. Gani dito sa maong committee hearing nasuko ang pipila o kadaghanan sa mga kongresista kay ang gisubmite na report gikan sa Energy Regulatory Commission, ang ERC, ang ilang gisabit na report tingali was I think 7 pages or 11 pages, so nipis kayo. Nga ang ginapangayo sa kongresista nga tubag or comment man lang or findings man lang sa ERC is kung tinuod ba dunay kolusyon na nahitabo nganong nisaka ang rate, ang power rate dito sa Manila ug sa Luzon. Kay matud palagi sa findings namo sa among investigation is nagkasabay-sabay og shutdown, maintenance shutdown. Ang tanang mga kadaghanan sa mga planta diha sa Luzon
mao nang napugos gud og pasaka ang power rate. And matod palagi sa mga during the investigation, matod sa mga kongresista, it looks like nagkakolusyon. Sa lakto ng pagkasulti, nagkasabot tanay sila, nagkasabot-sabot sila na, o sige, para mapatasan nato ang singil sa kuryente, sabay-sabay tag-shutdown, ha? Mao na nahitabo. Unya, doon na pa'y collusion kay mother company lagi sa Meralco, ang usa ka mother company daw ang Meralco or sister company niya ang usa ka power generator, ingin ani, ingin ato. And then doon na pagyoy issue dito sa WESM, no? Ang spot market para sa pagpalit og mga kuryente, na ang issue is ang mahimong power rate will be the highest bidder. So sa ato pa, kung sige tayo highest bidder, di alangan siyempre automatic mo taas gid ang singil, di ba? Sa kuryente. Ug daghan pa kay mga issue, pero ang katapusan aning investigation sa power rate increase, ang gustong mahitabo gid sa Kongreso is not only to find out what happened, pero ang pinaka tumong tinguha gyud nato ani in aid of legislation is to find out unsa bay mga provision sa EPIRA law ang kinahanglan natong amindahan ug bag-uhon, di ba? And this interests the people of Mindanao pod ug bisan sa Kabisayaan tungod kay ang EPIRA law is the law that governs the whole country in terms of electric power. Di ba? So, dili lang ang taga Luzon amoy makabenepisyo kung amendahan natong EPIRA, kung dili, bisan ang naa sa Visayas, bisan ang naa sa Mindanao. And kita sa Mindanao, kung sila nagka-problema sa Luzon, kita, anad na tanyana. Kay every year naagi problema sa brownout diri sa Mindanao. Ngano? Kay wala pay mga power generators. Kulang ang mga naga-generate og power ug energy diri. Wala pay mga power producers. Kung naaman pipila lamang ang nagasulod dinhi. Mao na ang pangutana na ang EPIRA was supposed to be passed. The EPIRA law was created para to privatize lagi the power industry kay para ma-attract ang ubang mga private company to put up power plants in the Philippines. And if they put up power plants in the Philippines, law of supply and demand, mas tako ang supply kaysa demand, di dapat mubaba ang presyo, ang singil sa kuryente. Pero ang nahitabo karon, mas tako man ang demand kaysa supply. Mao na nagsigig taas ang atong singil sa kuryente. Gawas niya na, tungod kay low kita sa supply, di magsigitag brownout. And all in every Congress, every year, ang ilang pasangil is kining EPIRA law. Mao ni ang pangutana sa mga kongresista ron. Unsa ba ang naa sa EPIRA law? Unsay kinahanglan natong amindahan sa EPIRA law kay para ma-encourage ang pag-put up og mga planta sa kuryente para ma-solve na ning problema nato. Diba? Kay kung sige lang investigate unya walay katapusan investigation, wala tay bag-uhon sa EPIRA law, useless kining tanan. Ug mao kana ang at least for the 16th Congress, that is what we want to accomplish. Sa kabahin ni House Majority Leader Gonzales, iyang gilahi ang mga priority bills nga kinahanglan pa debatihan dito sa House. Matud niya nga usa dinhi mao kining gingon lagi nga ilhon kung asa ang gingon nga forest boundaries sa nasod. Unsa sa tan-aw nimo asa ka o nganong kinahanglan buhaton kini Congressman Carlo Nograles? Kabalo ka Zalz, kining atong forest boundary law nato napasar naman namo kini sa House of Representatives last Congress. On third and final reading, natapos na kami dito. Naumana namo ni. Pero ang nahitabo, for some reason or another, na wala tingali na report out sa Senate or wala na report out sa BICAM or something, hindi siya naging law. Wala siya nahimong balaod. No. Pero as far as the House of Representatives is concerned, natapos na mi. Mo nang risiko na po ni, rewind na po ni. That's why sabi ni Congressman, ni Majority Leader Boyd Gonzales, pwede na natong idiretso na sa plenary kay nahisgutan na namo na napasara nato na in final reading. So mao ni ang gusto niyang papaspasan. So ingon lagi siya na dapat usapod na sa dapat natong hisgutan karon kanang forest boundaries nato kay importante kay kana kay mao na siya ang
murag mahitabo ani is mag-inventaryo na punta. And atong i-delineate na gyud nato, i-finalize na gyud nato ug maghimo na gyud ta og sakto mga boundary limitations nato sa atong mga forests, sa atong mga kalasangan. Kay ang pang-abuso lagi is kining lagi dili klaro ang boundary kanang mga magputol og kahoy. Oo. Mayroon sila putol sila og kahoy. Forest man na, dili pa kay ang boundary to didto. Murag ana ba? May mga palusot nga ingon ana. So nagkakaroon ng illegal logging, nagkakaroon ng palusutan. That's why importante kay kini siya. So ang mahitabo ani is mag-create og usa ka national agency or national body nga maoy mag-inventaryo sa tanan ug mag-delineate sa tanang mga forest boundaries nato sa tibuok nasod nato ug i-appeal diri sa ilang pag-inventaryo kato mga forests that were declared as forest by the DNR, kato mga declared forest reserves by the presidents, previous and past presidents, ug bisan pa man those declared as forest reserves by the law, ug katong mga unclassified lands nato na i-declare na siya as forest reserves. Kay para mas daghan ang atong mga kalasangan and to make sure na pagkahuman nato ma-delineate ug mailhan na gyud nato ug ma-determine na gyud nato ang sakto ug final boundaries aning atong mga kalasangan to make sure na well protected gyud kana and well conserved, na dili gyud ug wala gyud pwede manghilabot ni ana. So mao na siya ang tumutingwa sa among balodnon. Okay. Lain pang mga nakalatid nga debatihanan diya sa Kongreso, Congressman Carlo, kining planong pag-amenda no sa Central Bank Law. Ug ang medyo controversial ni ini katong plano nga hatagan gani og pagtugot ang mga central bank officials nga lion ang individual account sa matag depositor. Gusto na mo pa ngayon ang imong panglantaw sa maong issue, Congressman Carlo? Yes. Naay proposed amendment sa Central Bank Act, no, or sa charter sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ug daghan kay mga provisions kini. Ang pinaka-controversial na ginaingon nimo mao ni ang provision na maghatag og gahom, no, kung mahimong balaod ni no, kining proposed amendment, maghatag og gahom sa Bangko Sentral ng Pilipinas, authorizing them to obtain information or to require from any person or any entity any data pertaining to the functions ng Bangko Sentral. So kung imong mao ni ang saktong provision, no, so kung imong basahon na ug ingon ana, no, tingali ang interpretation ana is kana lagi. Pwedeng lilion, tanawon ang personal bank account nimo. Ang Bangko Sentral pwede niyang tanawon ang personal bank account nimo ug sa tanan, bisan kinsa pwede niyang tanawon kay it requires, no, matagaan siya og gahom to require, no. Sa una request man gud to, karon require any data from any person or entity pertaining to the functions of the Bangko Sentral. So, Bangko Sentral, pag-supervise sa mga bangko, sa lakto na pagkasulti, pwede niyang i-require ang bank data nimo. So, pwede siya, pila man ang sulod niya ng imong account, o kano sa ang last nimong deposit, kano sa last nimong withdrawal, kining cheque, asa nimong gi-issue, nganong gi-issue nimong cheque. So, kung imong basahon yun ang saktong wordings, murag, mapraning ka, kay mo ka, hala, bitaw na, pwede. Mao nang kinihanlan diri sa among pag-amenda sa Bangko Sentral, we have to make sure na maproteksyonan lang gihapon ang law on secrecy of bank deposits. Kaya naatay balaod that guarantees the secrecy, the secrecy of bank deposits law, no. So kana lagi, so because kay kung dili nato i-ensure ang secrecy of bank deposit, wala na hinoy magdeposito sa bangko. Kay mo deposito ko, pwede di ay ko investigahan sa Central Bank. And during our deliberations diha sa Committee on Banks, kay kini ginahisgutan na sa Committee on Banks, mao na ang pirming gina-insist sa tanang mga stakeholders, labi na sa mga bankers ug mga banking associations, no, na we have to make sure na if maamendahan kining ingon ana,
we have to put a provision there that the secrecy of bank deposits must be respected. Now, according to the central bank, ang assurance naman daw nila is kana ginapangayo lang na nila, and kung mangayo man sila og data, no, it will be collective data. So sa ato pa dili ingon na per tao, no, per A, B, C, D, E, etc. Kundili ang suma total, ang collective information ang ilang pangayoon, matod pa nila. Pero syempre wala man ta kabalo, di ba? Depende manggud kana kung kinsa ang nakalingkod diha, kung kinsa ang mga officers ng central bank, kay dili man na permanente sila ang nakalingkod diha. Perhaps this set of central bank officers sincero ug dili ingon ana ang ilang pamaagi. Pero who's to say pag abot sa next central bank officers, mga abusador, di kung kalaban nila ang nagdeposito sa ani nga bangko, di harason nila, oy kabalo ba ako kung unsay gideposit nimo, kabalo ko kung pila ang kwarta nimo diha, kabalo ko kung unsa ang mga accounts. These are the abuses na gusto natong likayan. So that's why in the process pa itong pagdebate namong deliberations namon dito sa mga komitiba. Murag diri na mabutyag sals nga nakadaog tagluto ba. Malili na tong account. Anyway, matod sa majority leader Congressman Carlo nga debatehan sab kuno sa House ang paglatid sa kining gitawag natong National Land Use Policy. Ang question lang kung unsa ang mahimong epekto niini dito sa mga local zoning ordinances nato. Dakong epekto kay ang mahitabo ani is ang tanang mga zoning ordinances. Ang tanang mga zoning ordinances sa tanang mga local government units Ma-override na niya. Dili mo override kundili ang mahitabo manggod ani is kung mapasar na ning Land Use Act, no, mag-create kita og usa ka national government agency na maoy wala pay pangalan, ginahisgutan pa kung unsay pangalan, klase-klaseng pangalan manggod ang ginabutang nila, klase-klaseng balaod nun na lain-lain mga pangalan. Napagani acronym lupa, LUPA, lupa. Na ay one lain pud acronym, basta ang punto de vista is na ay usa ka national agency nga maoy mag-set kung unsay mga zoning standards o guidelines na uniformly mao kini ang sundugon sa tanan. Sa tanang mga lokalidad, province, city, municipality, mao ni ang mga zoning standards. Kaya ang nahitabo manggod karon is klase-klase. Depende kung asa ka nga probinsya, depende kung asa ka nga ng syudad, depende kung asa ka ng munisipyo. Sila lang ang nagahimo sa mga, I mean, you know, naay standards na ginasunod, pero dili kayo sila stricto sa standards o wala kayo nila ginasundan ang standards. So finally, sa Land Use Act, kung mahimo na siyang balaod, papasaran ni siya, magkaroon ng usa ka agency, national agency. Siya ang mo set sa unsay mga zoning standards na dapat natong sundugon, unsay atong sundan ng mga zoning standards, unsay mga guidelines, mga patakaran para mahimo ni siya ang aning nga zone, anang nga zone. Unya kini karon i-implement sa tanan lokalidad, province, city, municipality. Kinahanglan mag-submit sila og bag-ong Land Use Act nila dito sa maong agency, base sa mga standards na gi-impose. And then this national agency has the power to check kung totoo ba na yung pag-zoning nila is haom ba ug sang-ayon ba dito sa standards na giset nila. So sa tanang lokalidad din sa tibok nasod nato, dapat haom siya o musunod siya dito sa mga standard. So, and then hindi na siya i-classify as in residential, commercial, industrial, agricultural, tapos na. Nili, dapat naapod na sila ginaset na mga mas kuan na mga classifications, no? Ang classifications of course agricultural, no? Forest ba yan? Coastal ba yan? Watershed ba yan? Industrial ba yan? Tourism ba yan? Cultural ba yan? Mineral ba yan? Mineral zone ba yan? Kung ito ba for infrastructure development? Cultural ba yan? So,
klase-klaseng classification ang naa. And then each and every classification, no, waste disposal ba yan? So, talagang malawak na mga classifications. Hindi lang 3, 4, 5 na classifications, kundi naagi yung mga set classifications na may set standards na uniform. Mauni ang importante na uniform standards na ang tanan lokalidad musunod aning maong mga patakaran. Kung naananing National Land Use Act, Sals, bawal nagluwa-luwaan atong konsyal ani. Anyway, mga kaigsunan, daghan patagdaghang ipangutana kang Congressman Carlo Nograles, no? Panato lang hatagan og gamay higayon pud ang atong mga painumdom. Ay lang gyud mughawa kay balik dayon ta. Kalambuan Dalatana. Ako si Annalyn Ukba, taga Matina. Nagadto ko diri sa job fair kay may taog trabaho para nakoy kwarta nga ikatabang sa ako ang pamilya. Masulti na ko diri sa ilang sistema, paspas siya, then gina-entertain gud nila kung kisa tong nag-apply. Na-hired ko sa Skillworks Manpower as service crew. Daghang salamat sa job fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles nga sa iyang programa nakatrabaho ko. Ako si Annalyn Ukba, na ako'y Kay. Ako si Almin Sandigan, taga Sandawa, Davao City. Nagadto ko diri sa Barangay para mangitob trabaho kay gusto maghanap ng trabaho. Salamat kayo sa job fair kasi nagkakaroon tayo ng pagkakataon na trabaho, hindi na tayo mahirapan na magpunta pa sa agency, maghahanapin sila para hindi tayo makapaniwala. Ganyan. Bigla lang, pumunta lang tayo dito, yun, katrabaho na tayo. Ako si Almin Sandigan, pero nanapik ke. Kalambuan Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Sals, mo na kay gusto ipangutana kay Congressman Carlo Nograles ganin nakalambigit sa katong balaod nun nga murag musumpo sa pagsaka sa mga presyo. Sals. Congressman Carlo Nograles, madungog sab na mo nga ang House leadership kabahin lagi ning antitrust bill nga aron masunta kining lagi nga dili makaturunganon ba nga pagsaka sa presyo sa mga palitunon. Isip usa ka abogado, pwede ba nimong mahisgot ka na mo o siyempre sa ito mga tiga-tanaw sa ito katulong Kalambuan Dalatanan kabahin aning antitrust unsa ba gid? Siyempre, ang gusto natong malikayan kini mga monopoliya, kini mga kartel, kini mga magsabot-sabot sila kung unsang klaseng presyo ang gusto nila, magpasaka og presyo, inana, collusion. So mao ni ang tumungtingwa nga nung naay proposed antitrust bill. Na actually dito sa previous Congress napasar na namo ni siya on second reading. But tungod lagi sa kakulangan sa oras, unya daghan pud mga pangutana, medyo controversial pud, wala siya napasar. Pero amo na siyang nahisgutan ug maayo last Congress. That's why ang gusto sa this Congress is mapaspasan nato. Kaya anyway, nahisgutan naman namo ni last Congress. Gusto nila paspasan na po karong Kongreso kay para mahimo na siyang balaod. So, ang gusto lang yun niya is, ang setup na gusto siyang mahitabo is mag-create og usa ka national agency or national government body nga mo'y mubantay aning mga pamaagi sa anti-competitive mergers, anti-competitive agreements, anti-competitive na mga pamaagi kay para kana mga korporasyon monopolize nila ang usa ka industriya, monopolize nila ang usa ka sector in business. So sila na yung makadikta kung pila ang presyo o sila na pud ang walay maka
sulti sa ila or walay makapugong nila kung gusto nilang pasakahon nilang ug basta-basta ang mga presyo nila. So this body tagaan og gahom na on its own mag-investigate ani mga anti-competitive practices and kining mga mergers, anti-competitive mergers, anti-competitive or monopolistic nga mga pamaagi. So naa siya gahom na mag-investigate mo to proprio ug naa pud siya gahom na mag-issue og cease and desist order. Kaya kung mabantayan niya na murag mag-merger na ni or na ay mga agreements na kontra pud sa anti-competition na mga agreements or kining mga pamaagi, pwede siya mo issue og cease and desist. And ikatulo, napoy gahom na mo file siya og reklamo, mo file siya og civil complaint diya sa korte in behalf of the people of the Philippines or in behalf of the national government, file niya civil complaint kining mga kumpanya na maghimog ing inanang klase mga pamaagi. Congressman Carlo Nograles, daghan sa ato mga kaigsoon o sa katawhan nga bragwa pa magkaamgo gani aning gidaghanon sa inyong trabaho diya sa Kongreso, kining puwera sa plenary sessions, kining nagabisita sab ka sa matag barangay, unya kining namatikdan sab nini karon mga panahon na laging kabahin aning committee hearings nga inyong ginatambungan ubay-ubay gudi alang sa kasayuran sa atong mga kaigsunan kay giun sa badaw ninyo sa pagtambong sa mga committee hearings nga kung atong tan-awon halos adlaw-adlaw man ang inyong ginatambungan sa mga session. Well, time management lang siguro, no? Kay kung tanawan nimo ang mga committee hearings namo, every day na siya, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Unya, ang among mga sessions is Monday, Tuesday, and Wednesday. Kanya lamang, ang committee hearings na to, mas-schedule good na siya sa buntag or sa hapon. Lunes, Martes, Miyerkules, apil ng Webes. So, buntag ug hapon, laing-laing, klase-klaseng mga committee hearings ka na siya. Pagpatak sa alas 4 sa hapon, plenary session na pud mi. So, unsa bay schedule ang everyday schedule sa usa ka kongresista, pagpatak sa buntag, Monday or mostly Tuesday and Wednesday na ami mga committee hearings. Pagpatak sa 1:30 sa hapon na po may laing committee hearings. Unya, dili pud man likaya na in any day, any given day, sa 9 a.m. or 9:30 a.m. na ami tulo ka committee hearings. Na upat ka committee hearings. Pag-abot sa 1:30, ana pod na itulo, upat, duha ka committee hearings. So ang mahitabo aning mahitabo sa mga kongresista is mo-attend siya diri sa usa ka committee hearing, unya ambak na pud siya sa laing committee hearing, unya ambak na pud siya sa laing committee hearing. Pero pagpatak sa alas 4 sa hapon, plenary session na mo to. So it's really time management. So ang mahitabo man gud diri is tan-awon namong among schedule, tingnan namin kung ano yung naka-schedule na mga committee hearing, unsa bay hearingon karong adlaw. Kung medyo naami interest or interesado mi or maapektuhan ang akong distrito or maapektuhan o mao ni ang akong gustong atinan, mao na ang akong atinan. Ana, or kung na ako'y bill nako, nagi-file nako na niya mao na ang hearingan, syempre atinan ako kay kung dili ka mo sipot dito sa hearing, pag tawag sa imong bill, nyari, House Bill number 123, Congressman Nograles. Is Congressman Nograles around? He's not here. Okay, we move to House Bill number 124. Laktawan lang imong House Bill kay wala man ka dito mag-sponsor. So, kanya-kanya abilidad na lang na, no? Diskarte gid na. Diskarte gid na. Sometimes, that's why sometimes mangayo ka og suporta gikan sa imong mga higala mga amigo diya sa Kongreso, magpa-co-sponsor ka. Kay para kung dili nimo kayang siputan, siya na lang mo sponsor para nimo. Magana. Okay. Ang pangutanas kadaghanan Congressman Carlo, anong kinahanglan pa man mag-committee hearings nga doon na may plenary session ang isgutan ng usa ka balaod doon? Mas pabor man na kung na ay mga committee hearings kay syempre at any given time, no, kung tanan sa plenary lisod pud kaayo kay liman ka daghan gud mga kongresista. If one congressman files one bill, each and every congressman files one bill, that's already 289 bills. So kung isa lang sa plenary lang yan natong hisgutan, we will need 289 days
kung mag one bill tayo per day, di ba? Or kahit sabihin natin may 4, it will need 100 days kung isa lang ka, plenary lang nato hisgutan ka na. So, gi-divide na per committee, kay para in each and every committee, they can tackle different bills. So, sabay-sabay, no? Sabay-sabay na lain-lain committee ba, lain-lain pag-take up sa mga bills, sa mga kongresista, mga balood nun. That way, it's more systematic, it's more efficient, it's more, it saves more time. Mas, unya, dito sa committee, siyempre, ato ng planchahon dito diretso. Mas maplansya na nato. Kanay mga controversial provisions, na duha ka balaod nun na wala na mga conflicting provisions, planchahon nato dito, then dito na ta mga og kuan mga reactions gikan sa atong mga stakeholders, inana. So, sa committee pa lang daan, ang tanang mga pangutana mapangutana na. Maplansya na. Ang tanang mga tubag sa pangutana matubag na pod. Kay ngano, kay para pag-report nimo ana sa plenary, halos tanang mga pangutana kay napangutana na dito sa committee, kung naa na po'y kongresista mangutana ni ana maong pangutana, pwede kaya na nimong tubagon. Kay baya, pag abot sa plenary, ang sponsor ni ana is usually the chairman. So pananitan ako chairman sa labor. Kamo nag-file mo bill nasa akong committee ba. So atong hisgutan na nakaroon sa atong committee ba kay para maibalon ako kung unsay mga issues. Kay para pag abot sa plenary, pag report nato ani sa plenary, ako mo sponsor kay ako may chairman. Pag pangutana nila, mahinumduman na ako na tama gipangutanan ni sa committee ba mo ni tubag. Oh, di ba? So that's the way the committee hearings work. Okay. Ikaw ang chairman sa House Committee on Labor o daghan sab kag membership sa naglanglaing mga committee ba, Congressman Carlo? Pwede ba nimo malatid sa atong mga kaigsuonan kung unsa-unsa kining mga committee memberships? Okay. Well, chairman ta sa Committee on Labor, di ba? Unya, vice chairman ta sa Committee on Human Rights, vice chairman pud ta sa Committee on Revision of Laws. Unya, miyembro kita sa Committee on Constitutional Amendments, on Committee on Energy, Committee on Dangerous Drugs, Committee on Higher Education, Committee on Housing, Committee on Transportation, and Committee on Ways and Means. Bay sab di ay no. Ano medyo kong busy kita. Isip chairman sa House Committee on Labor, Congressman Carlo Nograles, imo da bang nasukod ug sa gid ka busy ning maong committee ba? Unsa ka busy? Oo. Kay right now 92 ka bills ang pending karon sa akong committee. Sa committee 92. So with 92 bills kinihanlan 92 bills and counting ha kay every session na mo Gadugang no. naay mga naga-file na pud og laing bill. So naa po mga laing bill na halos pare-pareho naman ang ilang subject. So pag take up namo ana sa committee, masabay man siya, no. Sabayan namong i-take up. But yun, 92 bills ang pending karon sa among committee ba. And then we meet every other week lamang, no? Dili every week. So every other Wednesday ang among committee hearing. Kay ang kuan pod namo, ang limitasyon pod namo is dili every day na ami kwarto. Kay we have so many committees and limited rooms, rooms, schedule mi sa among mga kwarto. Unahan yan. So ang naka-schedule sa ako is every other week, every other Wednesday, committee hearing namo sa labor. Sayod mi nga daghang gyud mga balaod nun nga ginaduso diya sa Committee on Labor. Isip nga chairman nini ikaw ba ang magbuot kung asa og unsa ang mga balaod nun ang i-prioritize kani Congressman Carlo Nograles o galing man ginaon sa pud nimo pagpili ang mao nga siya ang nga unahong pag-isgot Congressman? Pribilehiyo na sa usa ka chairman na magpili kung unsa ang hiringon namo, kung unsa i-take up namo, no. Ako ang practice nako is I try as much as possible, no. I try as much as possible na unahon nato ang mga pro-employment nga mga balaod nun. So katong mga balaod nun na makatabang sa pag-employ or pangita og trabaho or paghatag og trabaho sa atong katawhan. So any bills on employment or unsaon ang pag-improve sa employment generation or job creation nato, mao na ang akong ginauna. So that's number 1.
Number 2, ginauna pod nako katong mga balaod no na makahatag og dugang proteksyon para sa mga labor, no. And then number 3 consideration pod nako is katong mga kongresista pod no na mag-follow up sa ilang mga balaod nun. Kay useless man gud na mag-schedule pod ka og hiringon nimo ang usa ka proposed bill kung dili pa prepared ang usa ka kongresista or gawas niya na conflict pod sa iyang schedule. So it's a sort of balancing act na to na mga pro-employment kanang makatabang sa labor ug kung andam ug prepared na ba atong mga kongresista. So with 92 bills, syempre na ay mga bills na ay mga balaod no na pareho ang subject matter. So kung pareho ang subject matter, i-schedule na namo to og usa ka hearing. So usa ka subject matter na upat ka kongresista or na upat ka bills ang same subject matter, hearing on dahil namo to diretsyo. Kaya para ang 92, medyo maluwag-luwagan tong 92 bills na to. Speaking of kining mga hearing-hearing di sa Kongreso, Congressman Carlo, no? Ginaunsa ba sa usa ka chairman nga sama nimo pag-handle gani, no? Paghawid niya ng mga bangi di sa committee hearing, sa di na to kalikayan maglalis man gid yung mga miyembro sa mga komitiba, no? Ginaunsa ba na siya, Congressman Carlo? Paggamit sa martilyo. Kuha na siya. So far, okay man, no? Ang ginahimo nako, structured man ang atong, siyempre una sa tanan, structured man ang mga debata nato kay may parliamentary procedure man tang ginagamit, no? Simple lang ang parliamentary procedure diha. Before ka mangutana, ano lang ang rule nako? Before ka mutubag or before ka mangutana, before you say anything, wait for the chairman to recognize you. Ana lang na kasimple. No? Ana lang na kasimple. So far ginarespeto man nila na, no? And usually sa parliamentary procedure ana gyud. Dili ka pwede mo gamit og microphone unless the chairman says that you can use the microphone or unless the chairman recognizes you. So far okay man. Sa mga kongresista, wala man kaayo kay professional man mitanan, no? Wala kaayong nagabangga ang atong mga kongresista. Naatay mga resource persons na dili pa kaayo siguro sweto o dili pa kaayo kabalo sa parliamentary procedure. So if I see that one of the resource persons medyo out of line, gentle reminder lang na you wait for the chairman to recognize you before you speak. Murag ana lang. Naay mga anang klaseng instances but management nato. Okay. Ato rong hisgutan ang mga pangutana sa gikan sa atong mga kabaranggayan, Congressman Carlo, no? Ang unang pangutana nila doon nagyapoy kalabutan sa imong pagka-chairman, no, sa Committee on Labor. Tungod kay gusto nila makisayod katong imong gipasiugda ganing jobs fair di palang dugay, no? Nining higayuna didto nimo gipahimutang sa Barangay 76A sa Bukana. Gusto sila masayad kung unsay nahitabo dito, Congressman? Pasalamat ko kay nagmalampuson tong atong jobs fair sa Barangay Bukana, no? Gani na 144 ka mga aplikante. Diha sa 144 na 81 nga nagpa-interview. Diha sa 81 na nagpa-interview na 12 na na-hire on the spot. Wow. No? And then ay 20 na na-schedule for final interview for overseas deployment and na I think 49 na na-interview, final interview na for local employment. And mao kini ang pinakauna natong job fair sa barangay karong tuiga, but we wanna do it on a regular basis sa mga barangays nato diri sa unang distrito. Gusto lang sabna mo isgutan day Congressman Carlo Nograles. Dunay mga bakanting trabaho nga gitanyag dito sa imong jobs fair nga alang dinhi sa atong nasod. Kining apat aduna pidaghang mga overseas jobs fair nga gi-offer kon overseas jobs nga gi-offer dito. Kinsa ba ang naghatag sa gingon nga screening sa mga overseas jobs sa Congressman Carlo? Well, una sa tanan, no, ang atong jobs fair is dili lang ni gihimo nga jobs fair na kami lang nagbuhat ani. Ang among jobs fair is really supervised by the Department of Labor and Employment. So sa lakto da pagkasulti legal ning tanan. That's why kung naay mga kining jobs fair nato, kung naay mga pangita for overseas employment, kining mga kumpanya na naa diri
is POEA accredited ug accredited pod sa Department of Labor and Employment. So sa laktod na pagkasulti, ang nag-a-appeal lang sa atong jobs fair is kanang naay lisensya gyud. No? Kay dili po nato gusto na magkuha ta og mga bisan kinsa diha na for deployment abroad unya dili accredited sa POEA, anti-trafficking nato siya. No? That's why or illegal recruitment nato siya, no? So rest assured na diri sa atong mga jobs fair kay dole accredited ni dili ni siya hocus pocus or binuo ang kwan. And mao pa na ang among ginakwan sa katawhan, no? Ayaw mag-appeal og mga jobs fair na dili accredited sa DOLE or accredited sa POEA kay kwan na dili na siya tinuod. And kining amo kay accredited man sa DOLE ug sa POEA, secured gyud ang atong mga aplikante diri. Sayod mo ang katauhan diri sa siyudad sa Davao nga permi kang nag-host og dagko mga jobs fair sa mga shopping malls diri sa atong takben sa Davao. Congressman Carlo Nograles, di ay mga pangutana nganong dalhon pa man gyud daw didto sa barangay ang gingon nga jobs fair. Well, una sa tanan, ang atong major jobs fair na gina-host nato sa mga malls nato diri sa atong dakbayan. Mabutang nato once, twice every year lang na siya. Dili pod ingon na kanunay, no? So, ang gusto nako tungod kay ang atong tumong, ang atong tinguha, ang atong tuyo is makatabang ta sa mga nangitag trabaho na makapangitag trabaho. Ang jobs fair nato dili lang para sa pang-mall, kundi gusto nako na madala gyud nato mismo dito sa mga sa katilingban sa atong barangay gyud mismo. Kung asa tong mga nagapangitag trabaho, katong mga jobless. Gusto nako dalahon mismo dito sa mga area na naay tao na walay trabaho. Kung asa sila nagpuyo sa ato pa. Kay dili man tanan makaadtog mall, di ba? Dili man tanan na pa jobless gani, way pamasahe pa dulong mall, nga gawas niya na once every year lang or twice every year. So ang idea na mo is dalahon na mong job fair mismo sa barangay, and then magbarangay hopping ta. Gani every month, ang plano na ako every month, lain na pong barangay. Yeah, next month lain na pong barangay, lain na pong dalahon gid na mo ang jobs fair dito. Then gawas niya na lahi man ang market sa mall, kay kung mag-jobs fair sa mall, sa ato pa ang mga naga-employers dito or katong mga kumpanya na nagapangita og mga employees or mga trabahante, mostly ang posisyon pang professional gani or kana mga taas na posisyon. So dito sa jobs fair nato sa barangay, lahi na pod, no? Ang ginapangita is katong mga para sa skilled workers or katong pareha sana na security guard or kanang mga welders, kanang mga mason, kanang mga inaanang klase mga skilled positions. So lahi na po ng market sa barangay, lahi po ng market dito sa mall, no? And actually katong mga employers na nag-participate sa jobs fair nato, nalipay po sila kay nag-ingon gid sila sa ako mismo na, uy, maayo ning imong jobs fair ba kay lahi man dito sa mall, kay pag kami kung mag-participate mi dito sa mall, alkansi pud kay mi kay wala man kayang aplikante dito kay gina-applyan nila basta mall kanang pang professional call center mga inani nga nato. So lipay kay sila diri sa atong jobs fair kay mao gyud ning among market. So ingon ako, sige lang, padayon lang ta kay every month na atay jobs fair. Okay. Sayod mi nga halos tanan ining mga barangay nato dinhi sa unang distrito, Congressman Carlo, na naghangyo gyud sa imuha nga kung pwede unta dad-on pud nimo ang jobs fair dito sa ilang barangay. Ang akong pangutana, sa tanaw nimo ma-cover kaha ning tanang barangay para mahatagan sila og jobs fair, Congressman Carlo? Actually, nagplanning nami. So, gidraw up na namo asa nga barangay, asa nga area, what month, what date, naka-planning nami ana. So, barring any unforeseen circumstances, basi mausab lang og gamay, ma-move og one week or 2 weeks maximum. Pero as far as the schedule of the jobs fair is concerned, nakaset nami. Pwedeng malukop ang tanang barangay sa unang distrito? Well, in 1 year, dili kaya, no? 12 months, 54 barangays, dili pwede. So ang gibuhat na namo is na yung mga barangay naggagmay man pod na barangay, no. So kung ingon na gina-clustering na lang pod namo. So kung diri mi na barangay, i-appeal na lang pod na cluster sa cluster dito silingang ang barangay. Mga silingang barangay.
Pero kung tutuusin, butong na unaon, Raf, wala man ta mag-ingon na kung naami sa Barangay Bukana, exclusive lang para sa Barangay Bukana, ha? Invited tanan. Wala ta mag-ingon na, kung dili ka Bukana, di ka pwede mag-apply. So, bisan ka to mga nasa Matina Aplaya, na diha sa Boulevard, na diha sa Matina, pwede sila, bisan gani, tagagawa sa Davao City, pwede mag-apply dito. Kana lamang, ang venue nato nasa Bukana. But, kana lagi, it's open to all. Wala ta magpili kung kinsay pwede mo apili. Okay. Akong ginalili itong imuhang Facebook page, Congressman Carlo, no? Itong imong tatak kay Facebook page. Doon ay nagsibaw nga panawagan dito nga unta, i-announce po dito sa imong FB in advance ang schedule sa jobs fair. Ang pangutana sa katawahan, kung pwede ba daw na siya mabutang sa imong Actually, Facebook? nakalimutan lang yan. Nag-announce man mi sa radyo, nag-announce mi sa pinagi sa ato mga leaders, nag-text me, nag-text blast me. Nalimtan lang yun ang Facebook. pagbutang sa Facebook. Pero sa sunod na jobs fair ay kabala ka kay i-post na gid namo na siya. Daghan kayong mangit-kita yung Facebook ron. Puso na kayong Facebook ron. That's why. Sa sunod, kuha na siya. I-post na namo kung kano sa next schedule. Okay. Congressman Carlo Nograles, nangutan na po ang atong mga kabarangay kung doon na po ba maingon nato nga mahimong investigation, may kanabutan kani sa Davao Rice Smuggling nga himuon kining mga investigation dito sa House sama sa gidahimo karon sa Senado? Ang kuan man good, ang patakaran namo, procedure ug practice namo diha sa Kongreso is nami parliamentary procedure sa among sa upper house and ug sa lower house. Sa lakto na pagkasulti, kung naanagani ang Senate na nag-investigate sa mga issue, dili mi mangilabot or dili pud mi maghimog among sariling investigation. Kay kung mao na may tabo, doble na na duplication mao nang kay Senate naman ang nauna sa investigation, Senate lang usa. Okay, murag di na maginato kapugan Congressman Carlo Nograles sa miusos ng tabil sa atoga Turumadon. Pero daghan po nalipay nato mga kaigsunan diya sa Boulevard kay naayon na gyud ang kalsada o kano sa pugha di mauman. Pero mga mensahe ikapuno ni Congressman Carlo Nograles. Katong bahin sa kalsada, gi-check up pud nako ang latest na gisulti sa DPWH kay naman na sa DPWH no. Sa March daw medyo matapos na ang kalsada dito. Sa tanang mga nagtanaw na minaw karon, daghang kay salamat sa kanuning suporta. Ug nagpadayon lang gihapon ug actually nagsugod na mi balik sa among session sa Kongreso, pero bisan pa man magpadayon lang gihapon ang among mga pagserbisyo diri sa ato mga barangay sa unang distrito. Labi na ug isip pa chairman sa Committee on Labor atong paningkamutan na ang mga programa o mga proyekto na makahatag og trabaho susama sa jobs fair ug uban pa mga livelihood, mga job creation projects nato madala nato mismo sa atong distrito ingon man sa syudad sa Davao. Ug sa tanang mga nagtanaw karon, labi na sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Nika, kanilang tanan mga higala, daghang kay salamat ug maayong adlaw. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles. Og gusto sa nato pasalamatan Salz no si VJ Salonga sa Decoratives by Jana and Erks para sa atong set design og si Kata Galinito no nga nagdugang og pagwapo nato. Daghang salamat Kata. Tungod kay wa naman kitay oras kini inyo higalas kahanginan Rafi Bermejo nag-ingon daghang salamat sa kanunay og maayong adlaw kaninyong tanan. Para sa atong mga tigpabinaw mga televiewers sa tibok syudad sa Davao, inyong alagad Salty Chato, maayong adlaw. Kalambuan Dalatana. Ako si Michael Armacarambon, 20 years old, malupyo sa SIR Phase 1, Barangay Bukana. Niyanay ko diri para mag-apply og trabaho o daghan salamat sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Tungod niya na ako si Michael Armacarambon na anak ko kay. Ako po si Gary Estapian, natanggap bilang laborer. Nabigyan po ako ni Congressman sa application na makapasok sa TESDA
Malaking tulong po ito sa akin. Ako po si Gary Estapia na ako'y key.